Is your morning good? Gano'n naman tayo. We are always ready. In the first place, yung ating pag-aaral ay palaging itutuloy. Hindi siya wakasan. Pasensya na, nagtanggal ako ng mask. Napansin nyo, iba boses ko. Pero malayo naman ako sa inyo, kaya okay lang. Kasi nahirapan ako huminga pag naka-mask. Ano yung title? Balikan natin yung title for the sake dun sa mga hindi nasimulan itong topic na to. Ang topic natin is may kinalaman sa pagdadalawang isip. Anong ibig sabihin ng pagdadalawang isip? Double-mindedness is a problem. Problema ito na Kristiyano ang nakakagawa. By the way, may I qualify that? Kristiyano lang ang pwede mag-double mind. Kasi pagka ang isang tao hindi Kristiyano, hindi siya nagdo-double mind. Set ang mind niya dun sa gusto niya. Wala siyang pagpipilian. Basta kung ano yung gusto niya, yun yung dikta ng laman niya, yun yung gagawin niya. Kasi Kristiyano lang ang pwede mag-double mind. Bakit? Kasi nung dating hindi tayo Kristiyano, isa lang yung pagpipilian natin. Gusto ko ba ito o hindi? Pero nung naging Kristiyano ka, may pagbabagong naganap sa buhay natin na andi dito si James. Palagay ko, naging malinaw sa atin na nung maging Kristiyano tayo, yung mga dating ginagawa natin, natutunan natin, lalo na kung ito ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi na pala natin dapat gawin. Kaya pumapasok yung kahalagahan ng pagsisisi, yung kahalagahan ng pagbitaw, yung kahalagahan ng pagtalikod, pag-iwan dun sa dating gawi na kinasisiyahan natin. Ngayon, naging Kristiyano tayo, praise God, hallelujah. Pero hindi lahat ng gusto mo, gagawin mo. In fact, may mga bago na tayong gusto na kadalasan dun tayo nagdadalawang isip. At kung mapapansin nyo yung sinabi dun sa verse, nagsimula ang chapter, James chapter 4, na may gera, verse 1. Napansin nyo ba yan? Yung gera na yan, hindi pinag-uusapan dyan yung labanan, na barilan, mortal combat. Hindi. Yung gera dyan, may kinalaman dyan sa ating buhay. Sa ating sarili. Yun. Your lusts that war in your members. Yung members dyan, sangkap sa ating sariling buhay. Ang gulo, hindi nagsisimula sa labas. Ang gulo, nagsisimula saan? Sarili. Kaya hindi lahat ng mga gusto natin, inihingi natin, nakakamtan natin. Bakit? Kasi unang-una, hindi natin hinihingi yung tama. Iba yung hinihingi natin. At dahil hindi tama yung hinihingi natin, hindi ibibigay ng Diyos. Yun yung verse 2. Nagnanasa kayo, pero wala. May pinapatay kayo, at gusto mo maghangad, yung pagpatay dito, hindi literal itong may pinapatay ka, kundi
Kung Kristiyano ka kasi, may pagnanasa minsan sa atin na minsan, dahil nagdadalawang isip tayo, pinapatay natin. Example, sa gabi, bago ka matulog, gusto mo mag-pray. Hello? Pero dahil pagod ka, masyado ka na-stress na maghapon, magpe-pray ka na lang sana. Naisip mo, hindi, bukas na lang. May pinatay ka. Ano yung pinatay mo? Yung pagnanasa na manalangin. Mali ba yun? Ikaw magsabi sa akin. Kasi kung madalas mong pinapatay, baka hindi na mabuhay. Hello? You desire to have and cannot obtain. Aminin natin to, magmula na maging Kristiyano tayo, may mga gusto tayo na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat hinihingi natin, pero hindi natin makamtan. Bakit? Sabi ng Diyos, di mo kailangan yan. Tama. Ulitin ko to hindi lahat ng gusto mo ay gusto ng Diyos. At hindi lahat ng gusto ng Diyos, gusto mo. Diyan tayo madalas nagdadalawang isip. Lalo pa kung ipipilit mo, hindi ako titigil hanggat di binibigay ng Diyos. Pero natanong ba natin, gusto ba ng Diyos? Hello? You fight and war. Ito na yung katotohanan ng buhay Kristiyano. Kung meron mang gulong nangyayari, hindi ito gulo sa labas. Na nagkakagulo yung mga tao na inaaway ka. Hindi. Ang unang kaguluhan nagsisimula sa kalooban. May mga gusto tayo na hindi gusto ng Diyos, ipinipilit natin sa Diyos. May mga ayaw ang Diyos na hindi natin dapat ginagawa, and yet, yun yung gusto mong gawin. Ayan. So, may gera, may gulo. Kaya hindi nakapagtataka, hindi lahat ng mga hinihingi mo, ibibigay sa iyo. Verse 3, you ask and receive not because you ask amiss, that you may consume it. Ayan, pinaliwanag, ba't hindi binibigay? Ipapakain mo lang sa nasa mo sa pita mo. Makakabuti ba sa iyo? Definitely hindi. Kaya hindi binibigay. Sana Lord, tumama ako sa loto para maraming pera. Promise Lord, magbibigay ako sa iyo. Sa tingin mo, patatamain ka ng Lord? Hello? That you may consume it upon your lust. So may mga prayer request na hindi bibigay ng Lord, maliwanag ang dahilan. Huwag mo na ipilit. Bakit tayo may mga maling pagnanasa? Verse 4. Kasi yung puso natin makamundo. Hello? Kung mas marami kang gusto na sang-ayon sa takbo ng mundo kaysa sa takbo ng katotohanan ng salita ng Diyos, something is wrong. Kaya yung sinabi na, you adulterers and adulteresses, may ugnayan ka sa Diyos, nakikipag-ugnayan ka sa iba. Kaya yung pagmamahal sa mundo, ay pakikipag-away o pakikipag-alit sa Diyos. Kaya binanggit yung verse 4, in the light of verse 1, 2, 3, yung gulo na kinasasangkutan natin, yung gulo na yan, kung palagi natin pinagbibigyan yung gusto natin, nagde-declare tayo ng gulo sa Diyos. Sinasabi mo sa Diyos, wala akong pakialam sa iyo, Diyos. Gusto ko. Walang makikialam. Yun yung verse 4. Kaya pag tinutuwid ka ng magulang mo sa ginagawa mong mali,
Ito gusto ko eh. Huwag niyo akong pakialaman. Matanda na ako eh. Yun yung dialogue sa verse 4. Nagdedeklara ka ng gulo na pwede naman maiwasan. Kung nakinig ka at nagsabi ka, opo, pasensya na po. Tama? Kaya yung verse 4, mas gusto mong kakampi ang mundo kaysa ang Diyos. Kung alam mong mali yung ginagawa mo at patuloy mong ginagawa kahit sinasaway ka na, verse 4, ang kinakaaway mo, hindi tao. Sino? Kaya double-mindedness, Christian lang ang makakakumit. Kasi kung ang isang tao nabubuhay sa kasalanan, maligaya sa kasalanan, at walang pakialam sa kabanalan, makakaasa ka, baka hindi Kristiyano yan. Bakit? Kasi sabi sa verse 5, kung Kristiyano ka, may espiritong ibinigay sa iyo na lalaban sa anumang bagay na hindi gusto ng Diyos. Verse 4, verse 5. Do you think the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Kaya may gulo. Bakit? Kasi may espiritong ibinigay sa atin. Take note, the spirit that dwelleth in us, nasan siya? Sa labas, bumubulong? Hindi, nasa loob, binigay siya sa atin. Kaya every time nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, may conviction. At yung conviction, hindi galing sa labas, galing sa loob, kasi nandoon siya. Kaya ka nasasaktan sa katotohanan. Aray, ako yata pinatatamaan ni pastor? Hindi. Mind you, every time tinatamaan ka, hindi si pastor ang nagtatama o nagpapatama. Sino? Ang banal na spirito na natin. Kaya sa Revelation, yun yung tema eh. Kung marinig mo ang tinig ng Espiritu, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. He that hath an ear, let him hear. Sino ina-address? Yung Christians. Hello? The Spirit that dwelleth in us lusteth to envy. Kaya may gulo. Naalala niyo yung kwento nito? Yung binasa ko last time? Pastor Bob, pag-pray mo po ako. Nagtatalo kami ng sarili ko. Bakit po kaya lagi ganito? Nasa isip ko, sa sarili ko mismo, na kung hindi ako magtatanim ng buto, hindi ako magkakaroon ng bunga. I mean, sariwang bunga, hindi bulok. Take note. Naaasar ako sa sarili ko. May pinapagawa sa akin, tapos may pumipigil. Nagtatalo kami dalawa. Hindi ko maintindihan, pastor, ang nangyayari sa akin. And this preaching na sinimulan ko last Sunday is exactly paliwanag dito sa karanasan na to. Na I'm sure, hindi lang siya ang may problema. Problema natin lahat ito. Yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sino lang ang pwedeng sumunod sa kalooban ng Panginoon? Kristiyano lang. Kasi yung hindi Kristiyano, kalooban. Kung ano yung gusto ko, walang makikialam. Pero kung Kristiyano ka, kakalabitin ka ng Panginoon. Hello? Narinig mo ba yung salita ko? Kung tunay kitang anak, susunod ka. At yun yung palaging kumukutkot sa ating kalooban. Oy, anak ka ba ng Diyos? Kasi kung anak ka ng Diyos, kalooban naman niya ang pansinin mo. Hindi pa pwedeng palaging kalooban mo. Bakit? Kasi sino ipapasok sa langit, yun lang tumusunod sa kalooban ng Ama. 1 John chapter 2. Hello? Kaya panahon na para seryosohin natin ito. Kasi kung hindi natin ito seryosohin, isa lang ibig sabihin nun, hindi mo natikman ang biyaya ng Diyos.
Naaasar ako sa sarili ko. Dialogue yan ng isang Kristiyano. Kasi kung isang tao hindi Kristiyano, tuwan-tuwa ako sa sarili ko kasi nagagawa ko kung ano gusto ko. Yari ka. So, may gulo. At bago ka manisi ng kung sino, kaya ang gulo ng buhay ko kasi mga magulang ko ang gulo eh. Kasi mga kapatid ko ang gulo. Bago ka manisi ng ibang tao, manalamin ka muna sa salita ng Diyos kasi makikita mo sino talaga ang problema mo. At nung nakaraang topic, nung nakaraang preaching na nag-preach ako, nung una kong pinangaral ito, binanggit ko na ang problema natin hindi ibang tao. Sino? Ha? Ulitin ko ha, baka hindi nakuha nung iba. Sino ang problema natin? Malibang aminin mo, malibang aminin natin, ang laki ng problema mo. Bakit? Kasi nasa pag-amin natin at sa pag-ako natin na ako yung problema, doon pala magsisimula ang solusyon sa problema. Kaya yung pagkumpisal, nagsisimula yung pagkumpisal, yung confession. It is to say the same thing. Ibig sabihin, you agree with God, Lord, tama ka, mali ako. Bago ka humingi ng tawad, may pag-amin muna. Confession before repentance. Admission of sin. Na mali ito. Kasi hanggat hindi mo inaaming mali yung ginagawa mo, hindi mo pagsisisihan ito. Kaya hanggang ngayon, nandiyan ka. Hanggang ngayon, naglulublob ka. Na para bang wala lang. Sino may sabi siyang wala lang? Matagal nang may issue yan. Hanggang ngayon, hindi mo inaamin. So, aminado naman tayo may problema. So, tingnan nyo. Gano'ng kaseryoso to. Tuloy natin. James. Chapter 5. Chapter 4. Natapos ako kanina doon sa verse 5. May gulo. At dapat i-acknowledge natin na yung gulo na yan, nangyayari yan. Tuwing may gagawin kang decision, palagi na lang iniisip mo, gusto ko magawin to? Gagawin ko ba to? Kaya hindi lang sa area ng ating prayer life, pati sa mga pagdidesisyon natin. Sisimba ba ako? Hindi. Double-mindedness ay imbis na susunod ka, magtatanong ka pa, kukumbinsin mo sarili mo para gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. That's double-mindedness. Kasi kung tutuusin, kung Kristiyano ka, hindi na dapat pinag-iisipan yan. Susunod ka na lang. Tama. Hindi naman tayo binibigyan ng choice ng Lord na sumunod ka o hindi. Bagamat hindi tayo pinipilit ng Diyos. Tama. Kaya madalas, minsan nakabuelo na ako. Kaya katulad niyan, saan ako natapos? So, tanong, nararanasan ba natin itong gulo na to? Nararanasan? Kasi tignan nyo verse 6. Kaya ang Lord napaka-gracious eh. Kasi alam niya, may problema tayo sa ganon.
Kaya ang Panginoon patuloy na binubuhusan tayo ng biyaya. Take note, look at verse 6. But He giveth more grace. Underline the word but. Kasi kung bawat pagkakamali, bawat kasalanan, babatukan tayo ng Lord, baka punong-puno na tayo ng bukol. Tama. But He giveth more grace. Alam niyo, sa akin, ang interpretation ko doon, He giveth more grace. Ang ibig sabihin nun, He giveth us the chance to recover. He giveth us the chance na magbago. He giveth us the chance na piliin siya. Kasi madalas, pinipili natin yung gusto natin. Gulo yan, sabi ni James. Kung palagi na lang ganun, nagdedeklara ka ng gulo sa Diyos. Parang sinasabi mo si Diyos, huwag mo akong pakialaman, buhay ko to. Mga magulang, narinig niyo ba sa mga anak niyo yan? Kasi kahit Kristiyano, pwedeng sabihin yan sa Diyos. Huwag ka na mag-isip na ibang tao na nagdedeklara ng gulo sa Diyos. Kasi baka isa tayo na sa ganun. He giveth more grace whereof he saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Ano yung binibigay ng Panginoon na pagkakataon sa atin? Magsisi, magpakumbaba, magpasakop sa Kanya. Yung verse 6. Tagal na tayo itinutuwid ng Lord. Naituwid na ba tayo? Naghihintay ang Lord, magbago tayo. Nagbago na ba tayo? Hinihintay ng Lord, pagsisihan natin yung nagawa nating kasalanan. Nagsisi na ba tayo? Gano'n kaseryoso to? Nakasalalay rito yung ating kaligtasan. Ibig sabihin, Pastor, nasa pagsunod ko, yung kaligtasan ko? Hindi. Pero yung pagsunod mo, ang indication na ikaw ay ligtas. Kasi yung hindi susunod, alam mo na, hindi nakatikim ng biyaya yun. Kasi kung meron mang makakapagpabago sa ating buhay, mga kapatid, ay yung ating relasyon sa Diyos. Sino yung bibigyan more grace? Yung nakatikim ng grace. At dahil pinatikim tayo ng grace niya, He is giving us more. Kasi kung simpleng grace lang, baka bumitaw tayo. Pero tignan nyo, kung gaano kabait ang Panginoon, hindi niya tayo tinatantanan. Kaya yung mga naiinis, nagagalit sa akin, si Pastor, palagi na lang ako pinatatamaan. Yung topic, yun at yun. Ewan ko nga ba, ba't ganun? Hindi ako matapos dun sa mga topic na balik ng balik sa kasalanan. Hello? Hindi naman pare-pareho message di ba? Napansin nyo ba? Kaya lang isang ikinatutuwa ko, yung message, duktong-duktong. Babalik at babalik ka doon sa pinanggalingan. Kaya ako katulad nito, nabibwisit sa sarili, naaasar sa sarili niya. Kung naaasar ka sa preaching, something is wrong. Kasi hindi ka dapat maasar sa preaching, maasar ka sa sarili mo kasi ikaw yung tinatamaan. At every time tayo ay pinapatamaan ng Lord, ibig sabihin may itinatama ang Lord sa atin. Huwag mo naman ikaila yun. Okay? So, tignan nyo. Yung mga susunod na talata, verse 7, 8, 9, 10, is actually indicating how serious this message is. And the reason kung bakit binabalikan ko to, kasi baka yung iba hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita yung kahalagahan itong pinag-uusapan natin. He giveth more grace. Bakit niya tayo binibigyan pa ng more grace? So that we may be able to submit, verse 7. Hinihintay ng Lord, magpasakop tayo sa Kanya. Kasi tagal-tagal na namamayani yung sarili natin sa ginagawa natin. As if sinasabi natin sa Diyos, wag mo akong pakialaman, buhay ko to. Mga magulang ko nga, hindi ako pwedeng pakialaman, ikaw pa.
Of course, I'm exaggerating, pero is that possible? Yes. Kasi by the way some people are living their Christian life, supposedly Christian life, it is indicating that they are not Christians at all. Yan yung sinasabi ni Jeremiah, nagkakasala, ni hindi nagbablas. Na dapat ikinahihiya yung kasalanan, hindi, pinagmamalaki pa niya. He giveth more grace. And by the time we submit to His grace, we will submit to His will. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. He giveth more grace. Kasi instead of submitting to Satan, we need to submit to God. Instead of resisting God, we are to resist the devil. Kasi it does not come automatic. Kasi ang diablo, parang langaw yan, hindi ka tatantanan. Bakit linalangaw isang bagay? Ha? Style mo, bulok. Kaya hindi ka tatantanan ng kalaban. Pastor, ibig bang sabihin, pag mag-submit ako sa Diyos, tatantanan na niya ako? Hindi, lalo siyang iinit sa iyo. Anong diferensya? Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, at least tama yung sinunod mo. At least nag-submit ka na sa Diyos. Kaya by the time matapos itong preaching na ito, kung hindi mo gagawin mag-submit sa kalooban niya, ang laki na ng problema mo. Yun yung una. Resist the devil, he will flee from you. Verse 9, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Kaya, Pastor, kasi ang tagal-tagal ko na napalayo sa Panginoon. Buti inamin mo. Hindi naman ang Diyos ang lumayo sa iyo. Sino? So ano sabi? Lapit ka. Yung prodigal son, hindi naman siya sinundo ng tatay niya eh. Ano nangyari? Bakit napabalik siya sa tatay niya? Bumalik siya. Yun. Balik na. Draw nigh to God, He will draw nigh to you. Ito pa. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Doon natin pinulot yung double-mindedness. Kasi very innocent yung you double-minded. Wala pa nga ako masyado narinig na preaching na ine-elaborate yung double-mindedness eh. Pero alam niyo ba, yan yung pinakasusi, yan yung pinakaugat kung bakit may mga Kristiyano hindi makaahon-ahon sa lusak ng kasalanan. Kasi pagdating sa pagsisisi, palagi niyang pinag-iisipan, pagsisisihan ko na ba? Hindi muna, saka na. Enjoying ko muna. Hello. Kaya may mga desisyon tayo minsan na nagdadalawang isip tayo, gagawin ko ba? Ang linaw, sabi ng Lord, ito gawin mo. Pag-iisipan ko pa ba? Kung gagawin ko? Doon pumapasok yung double-mindedness. Hindi ko maiiwanan. Diyan ako maligaya eh. Yan. Yun yung problema. Kasi kung talagang pipiliin nating sumunod sa Diyos, may magaganap na sakripisyo. Bakit? Kasi instead na ang kalooban ng Diyos ang papatayin mo yung sarili mong kalooban. Look at verse 9. Be afflicted, mourn. Kung tunay na i-grab mo yung biyaya ng Diyos na binibigay niya, magsisimula ka na manangis at magluksa.
at umiyak.